Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Senator Amy Marcos. Sabi niya dito, labanan ang no election. Ito yung plano ng palasyo na mag-charter change, constituent assembly para wala ng election sa 2028. Ipinalabas niya ito sa plenary sa Senado kanina at inalmahan ng buong minority bloc led by Soto and the rest. Pinapa-strike nila sa records ng Senado itong controversial video na ito. Panoorin natin pakinggan natin ang video. Bakit nagpalit ng liderato sa Senado? May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in Senate is zero. I declare vacant. Bakit ito minukso? Bakit patuloy ang pananakot? Talagang ganabalan, obvious na obvious, sa isang majority. Bakit may panggigipit? Pinapapasuhan ng Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta ng plunder at indirect bribery. Bakit may pagkabalugtod ng kwento? Hindi bitaw nila ang publiko, kahit na may naganap na squad ng hapon, ang balikan, at syempre, nagmamalaki nilang may nangangista kasi Camille Villar ang unang nag-update sa kasilanan sila live. Last call mo, 4 p.m. Next chat, 10 p.m. Bakit may demolition job? Bakit may pain? Bakit hindi matanggap? Napakarami ba? At narito ang masagot. Pero bago ang lahat, wasakin muna natin ang kasalanan. I, Alan Peter Schramm Cayetano, having been elected to the position of Senate President. Hindi nagpalit ng liderato para sa impeachment. Hindi totoong pinapakalat ng mga nabulaga. Ang impeachment ay labanan ng numero. Hindi ang mga Duterte aligned ang dapat mangamba, kundi ang mga sa umpisa pa lang ay may habol na. Ang sinasabi sa ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Lahat ay kukonekted. As I told you, network kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. Hindi siya pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon. 12 kami. Bakit kami magkukuha? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lahat natin ay impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nila i-connecto. Kaya ako natatawa. What is the connection there? Gusto pang ipa-inhibit ang mga tinatawag nilang Duterte aligned senators. Nananawagan pa ng partial econo at pagiging patas, pero sa publiko, may mga pahayag na hindi makakatakas. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Bakit ganito ang desperasyon? Bakit hindi may kubli ang tigil? No. Bakit natataranta ang lahat? Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution of setting forth the articles of impeachment. Narito ang pagsisiwala. Noong April 22 sa Soler, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang move ng charter change. Muling isulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Is something we're doing and exciting for the waves of a possible vote and election scenario ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At para makakuha ng suporta sa Senado at sa Kongreso, ito dapat ang mga nilaman. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto at 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nagdiskusyon sila kung 2 o 3 senador per region. Kinumpute nila kung mayroong 18 regions. Nasa 36 o 54 ang magiging senador. Lumutang din ang usapang para hindi makaporma si Inday Sara sa 2028. Gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Pero nagpanpala rin si Soto na pwedeng gawing 35 years old para kay Vico Soto. Dahil ipagmamayabang niyang kayang panunin po si Inday Sara. Pero may nalagdag maganda. Ginawa natin ang ilang presidente. Magaling, ibigay na natin sa mga makakulukas sa pakabuhin mo para ilagay natin. Baka sabihin nila, Senator Soto, this is to siguro allow your nephew, si Vico, na tumakbo. Sabi ko na, Hindi qualify. sabi ko na, mag-iisip sila gano'n eh. Hindi ko naisip si Ah! Vico. Ang impormasyong ito ay mula
mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Eh, hindi po nagbabago ang ng Iglesia ni Cristo. Sorry, ang Iglesia ni Cristo po ay tungkol sa impeachment. Kaya ba nagtatapag-tapangan ng mga umaastang bida sa ginagawa nilang tunay na drama? Kaya ba nila sinasabing hindi sila natatakot sa eleksyon ay dahil alam nilang walang eleksyon na magaganap? Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon. At ang boto sa impeachment ay refleksyon ng boto sa pagsira sa 1987 Constitution pabor ang karamihan sa mga pagbabago sa saligang batas. Lalo na sa usaping ito, hindi kong papakialaman ang inilan ng Constitution para mag-hari at para sa pansariling kapakinabangan. Makapwesto ng matagal o mainuklok ang kamag-anak, umanda kayo sa galit ng bayan. Ang pagpapalit ng liderato sa Senado ay hindi kakaiba. Ito ay nakabase sa prioridad at gusto ng mga senador bumabahanan ng ebidensya laban nila Bongbong Marcos, Liza Marcos, Sandro Marcos at Marvin Romualdez. Kailangan ng may bayan sa grupo. Ipinangako na sa mga korap na magbabatas ang perang malilipog sa 2027, 2028 national budget. Dapat pigilan. 2028, alam natin that's the election budget. And it was assured to the congressman this will also be the on-act budget. Naglilinisan ng malaking sindikato ang pamahalaan. Sinusuportahan ito ng mga dating kalaban, mga tinulungang manalo noong nakaraang eleksyon, mga may galit sa nagdaang administrasyon. Lahat sila kasama ng pinakamalaking troll farms at ilang bahagi ng mainstream media ay pinagagana ng dalawang bagay. Pera galing sa korupsyon, galit sa mga Duterte. Mahalaga ang liderato ng Senado para sa mga korap at nakasandal sa mga buwaya ng kapangyarihan. Ngunit mas mahalaga ito sa mga naninindigan na ang Senado ay bantayan ng konstitusyon na hindi dapat tinatakot, sinusuhulan at iniitin upang maging kautauhan. Maaaring hati ngayon ang Senado. Maaaring kanya-kanyang versyon ng kwento. Wala nang pakialam kung ano ang totoo. Isa itong indikasyon at nagpagana ang demokrasya. Kailangan lang maalala ng bawat senador na kahit sila ay may kapangyarihan, hindi dapat nila malimutan ng pagkatao. Sa kabila ng lahat ng problema, pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan, mataas na bilihin at kasunod. Kawalan ng trabaho, halos wala ng makan. Nagpapakamatay ng mga magsasaka. Ang itura ay politika, impeachment at kung ano-ano propaganda para mabalik ang kontrol sa Senado ng mga nangako na maisakatuparan ang pagpapahaba ng panahon sa kapangyarihan. Kung magtitinay yung mga nandoon sa meeting na yon at pabubulaanan yung aking sinabi, din sasabihin ko kung sino ang nagsiwalat sa amin. Kasi mabubulantang ang buong bansa pag siniwalat ko kung sino yung nagsabi sa amin. Yun. Ganda ah. Tutulan. No election. Yes. Ang galing ha. Wala. Tutulan. No election sa 2028. Ano ba yan? Grabe. Mabuti na lang. Salamat po, Senator Amy Marcos. Ituloy lang ang laban. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.